Kiko Pangilinan at saka si Kiko Pangilinan talaga hindi ko po kasi ang ine-expect ko kay Kiko Pangilinan, kontento na yan kasi pera naman si Sharon, malakas kumita si Sharon. Kung hindi ako nagkakamali, bilyonaryo, no? Bilyonaryo yan si Sharon Cuneta eh. Kung hindi ako nagkakamali pero talagang ganun eh. Hindi natin masabi. Ang problema rito sa mga to, sa mga inaakusahan, pare-pareho lang po ng ugali, no? I-deny nila, tapos sasabihin nila nagsisinungaling yung mga Marines. Tapos ang susunod na kakasuhan na nila. Lahat po, lahat halos ng pinangalanan ng mga Marines, ganun po naging deny. Tapos sasabihin silang sinungaling, kasinungalingan lahat. At pagkatapos, ididemanda po yung mga 18 Marines. Kaya lunod na po yung mga Marines. Yung mga ex-Marines, lunod na sila sa anda, sa dami po ng pagkakademanda sa kanila. Okay. Ngayon, ganito po, no? Sige, para po maging patas naman, ano po yung mga dahilan nila kung bakit hindi po raw sila? Bibigyan natin ng bigat to kasi hindi politiko. Isa lang po yung hindi politiko sa mga pinangalanan. Lahat politiko eh. Isa lang po yung hindi politiko, si Arnold Clavio. Mamaya natin si Arnold Clavio. Ito po. Ano po ang mga binintang nila kay Kiko Pangilinan at ano ang sagot ni Kiko? Ayan. Ito po, sabi ni, in fairness po kay Kiko, isang beses lang naman daw sila nag-deliver kay Kiko. So, iba-iba. Kay Chis Escudero, marami. Hindi ko alam kung ilan eh. Wala nakalagay rito, pero alam ko multiple beses kay Chis Escudero. Ayan. 4, no? 4 na suitcases na iba-iba po yung ano. In fairness po kay Kiko Pangilinan, ay isang beses lang daw siya. Si Montol po hindi na natin tinatalakay. Parang sayang lang yung binigay. Kung talaga nabigyan si Montol po, no? Parang po yung binigay ninyo. Kasi wala naman dating, wala naman naniniwala na, 'di ba? Wala na naniniwala kay Montulfo. Kaya bakit binigyan niyo pa, no? Sayang lang. Kaya hindi na rin natin pag-uusapan kasi nga wala naman naniniwala na kay Montulfo eh. Kahit na anong sabihin niya. Okay, dito tayo. So, ayan po, si Chis Escudero, 4 na beses na binigyan na iba-iba. Alam niyo naman may presyo yan, di ba? Yung iba-iba. Iba-iba po yung hugis at kulay. Okay, so pati po yung kung saan nila diniliver, alam nila, no? Kung saan bahay ni Chis Escudero diniliver yung 4 na maleta na yun. Si Kiko Pangilinan naman, isang beses, pero may mga picture na pinapakita. Tapos, totally denial at kay Kiko, idedemanda katupo ng mga nauna, no? Ang dami na po nauna sa kanila eh. Si Joel Villanueva, hindi naman po pinangalanan na nagkaroon, pero isa po si Joel Villanueva sa mga tinutukoy noon pa na involved dito dahil tumanggap di umano ng kickback. Kung hindi tayo may pressure rito eh, magkano yung kickback na ayon sa ikakaso dapat, no, sa kinakaso dito kay Joel Villanueva. Hanapin ko lang para sigurado tayo. So si Pangilinan, si Joel Villanueva, ay nagkakahalaga ng panay kay Chis to eh.
Ayan. So ito po yung mga binabanggit po na kaso dapat ni Villanueva dahil sa halagang 150 million na naging share niya rito sa flood control o sa DPWH scam. Tapos si Chis Escudero meron. Okay. Tapos lagi po kahit po yung mga una na pinangalanan, yung mga nauna pong pinangalanan, syempre si President Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Tito Soto, Erwin Tulfo, Laila de Lima, Alvarez, Estela Kimbo, Sia Alonto, at iba pa. Lagi po nilang dinideny at tsaka pag deny po, sabay sasampahan po nila na reklamo yung 18 Marines. Okay. Pero kahit po nila nang deny, ito po ang problema natin. Joey Hernandez, thank you very much muna sa $999. Ganito po kasi, lahat po nagsasabi na etong flood control, ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Lahat po yan, mula po kay President Marcos, pati po lahat ng mga senador, pati po mga congressman. So kung meron pong, ito po yung pinakamalaking pagnanakaw, mayroon pong mga magnanakaw. Di ba? Mayroon pong magnanakaw. Walang nagpapangalan sa magnanakaw. Kung ito po ang pinakamalaking magnanakaw, ang napangalanan lang po panay mga taga-Bulacan eh. Bagamat marami pong ninakaw yung mga taga-Bulacan, buong Pilipinas po to. So ibig sabihin po, kung pinakamalaki pong corruption to, dapat pinakamarami rin po yung involved. O, di ba? Ngayon, ang problema, mayroon mga kapanipaniwala. Sinimulan po ni Gutesa, naniniwala po lahat kay Gutesa. Nung nagtapos etong 18 Marines, marami po, sangkatutak po yung naniniwala rito sa 18 Marines. Pero, nagdi-deny po at yung media po, tinatanggap nila, binabalita nila na pawang kuhanan na agad yung mga pagdi-deny nitong mga personalidad, mga politikong involved. Okay. Mark Villar ba na pangalanan din? Hindi ko po alam kasi wala naman dito eh sa sense natin. Hindi naman, wala naman akong pakialam dyan sa mga politika yan, kahit sino pa yung kung magnanakaw talaga eh. Anyways, ang point ko lang dito, dapat sa lawak po ng nanakaw, dapat natutumbasan po yan. Imposible naman magnanakaw. O imposible naman pong iisa lang yung magnanakaw. 'Di ba? Sa lawak. So kung malawak po yung pagnanakaw, dapat malawak din yung bilang ng tao na involved dyan. Okay. Kaya po kapanipaniwala yung mga Marines. Bakit? Kasi alam ng tao na napakaraming ghost project, napakaraming palpak na project sa flood control to at napakaraming substandard at napakaraming proyekto na halos hindi mo maramdaman. May maitayo man na picturean, tinangay agad ng baha. Sa makatuwid, gumastos tayo ng trilyon pero hindi naman worth it yung trilyon na yun. So ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, marami pong magnanakaw yung talagang wala pong marami mga magnanakaw yung involved. Tapos pag pinangalanan sila, yung mga sasabihin lang nila kasinungalingan yan,
nagsisinungaling yung 18 Marines at ididemanda nila. Na para bang dininay lang lahat ng tao, lahat ng involved, lahat na nagsasabi, dininay lang nila na wala talaga. Paano maniniwala yung mga tao sa inyo? Alam nang may magnanakaw. Ngayon, yung pinapangalanan yung nanakaw, ididinay lang at ididemanda yung nagpapangalan. Sino po ang mas nakakapaniwala? Ngayon, kung paniniwalaan nyo po sila na hindi sila nagnakaw, lahat sila hindi nagnakaw. Sino yung mga nagnakaw? Di ba? Mayroon pong krimen. Hindi kami dyan, kasinungalingan yan. Ididemanda namin kayo. Lahat ng tinuro na involved krimen, hindi kami yan. Ididemanda namin kayo. Laging ganun yung dialogue nila. Pero bakit panipaniwala itong 18 Marines? Hindi ko po sinasabi na hindi ko po sinasabi na totoong magnanakaw yung pinangalanan nila. Ang sinasabi ko, napakalawak na nakawan. Kaya dapat napakalawak din ng involved. Hindi po pwede na trilyon yung involved na pera. Tapos isang tao lang yung may control ng trilyon na yun. Hindi po totoo yan. Yung kay Napoles nga, magkano lang yun? 500 million yata. Wala pa yata 1 billion yung kay Napoles eh. Ang dami pong involved na personalidad eh. Ito po, trilyon, buong Pilipinas. Tapos lahat ng papangalanan involved, i-deny lang at i-demanda yung mga pangalan. Ngayon, ito po, ano po mahihita ng mga nagpapangalan sa inyo? Ano po mahihita ng mga 18 Marines kung papangalanan kayo? Magkakaroon sila ng pera? Bakit namatayan yung isang Marines? Hindi niya man ipagamot yung kapatid niya. Kung pera-pera po yung habol nila. Di ba? Tapos ang lagi lang lusot, magpakita kayo ng ebidensya. Nagpapakita na nga po ng ebidensya eh. Tandaan po nyo, may picture. Mayroon pong videos. At mayroon testimonya. Alam nyo po yung ebidensya sinasabi nyo? Ang ebidensya po, material, mga resibo, picture, video, at testimonya. Pwede pong testimonya lang, ebidensya. Nagtaka ko rito sa mga abogado na to eh. Laging sabi ng walang ebidensya, walang ebidensya. Ano yung testimonya ng mga Marines? Hindi ba ebidensya yun? Bakit takot na takot kayong aminin? Bakit takot na takot kayong salang? Kung ako yan, talagang alam ko nagsisinungaling. Yung mga Marines. Isasalang ko yan at ako mismo. Ako mismo yung natanong sa kanila. Kasi kung wala, alam mong nagsisinungaling sila, pinaparatangan ka, halimbawa si Tulfo, tapos siya yung Blue Ribbon Committee chairman. Alam kong wala akong kasalanan eh. Bakit matatakot ako dyan sa bintang ng mga yan? Imbitahin ko lalo yan araw-araw. Okay, ano po ang bakit yung mga nagdi-deny hindi po kapanipaniwala, mas kapanipaniwala po itong mga to. Kasi kung maniniwala po tayo sa mga nagdi-deny na hindi sila magnanakaw lahat, wala na magnanakaw. Aminado nga lahat na may malaking pagnanakaw na naganap eh. Aminado ang lahat, mula kay Pangulong Marcos, hanggang sa mga senador, hanggang sa mga congressman, hanggang sa mga lahat ng tao. Aminado ang lahat na malaking pagnanakaw ang ginawa sa flood control. Pero bakit pag merong nagpapangalan, i-deny nyo lang at tatanggapin din ng mga tao? O nga, mukhang walang kasalanan tong mga to. Mukhang nagsisinungaling yung 18s. Kung nagsisinungaling yung 18 Marines, at ewan ko kung may dadagpang 14 Marines na kanina. Kung nagsisinungaling sila lahat, sino po yung wala na pong magnanakaw. Lahat tayo nag-imagine lang sa pagnanakaw. Asan yung trilyon na budget sa
sa flood control kung lahat pala sila hindi magnanakaw? Nasaan na yung mga naipagawang trilyon ng halaga? Kaya